Love Serye TV. Echoes of Love Betrayal. Tunghayin na po natin ang ikalawang bahagi. Hindi mo gagawin. Hawak ko ang alas. Muli itinutok ang baril kay Pao. Ha? Isa ba yung pagbabanta? Ni hindi mo ako kayang patayin. Walang sabi-sabing ipinutok ni Sam ang baril. Tumaplis ang bala na yun sa pisngi ni Pao. Nanlaki ang mga matang nakatingin ito sa umuusok pang bunganga ng baril. Humawak ito sa dumudugong pisngi. Bastard! Pwedeng hindi kita mapatay pero pwede kitang gawing imbalido. I could hit you in the vital areas. Dinukot niya ang flash drive na nasa bulsa, habang isang kamay na may hawak na baril ang nakatutok pa rin dito. Kopya lang to ng impormasyong hawak ko. Nasa bank vaults ang iba. If I don't return within a month, that information would be sent directly to the FBI, to media, and to the public. Nagtagi sa mga bagang ni Pao. You, childish wench. Utang mo sa akin yung buhay mo at gantong igaganti mo. Matagal na akong bayad sa'yo. You saw me more than nothing but a tool. Pero, mananatili kang mentor ko, Pao. Kahit ilang pagkakamali pa ang nagawa ko, hindi ko pwedeng kalimutan na minsan mong sinagip yung kaawa-awang buhay ko. Pero sana hindi ko na lang inabot ang kamay mo. Ang mga mata ni Sam na tila talimang espada ay waring walang kaluluwa. Kahit ang isa sa mga lifter ng hide na si Pao ay nakaramdam ng takot sa mga matang iyon na waring tumatagos hanggang sa laman at buto. Kalmado ang ekspresyon ni Sam, ngunit iyon ang nakakatakot, nakakaestatwa, na para bang sa isang maling galaw lang ay nagbabadya ng kinatatakutang panganib. Pao sensed that aura a long time ago, bago pa naging assassin si Sam. Isang 10 taong gulang na batang lalaki na nakaupo sa malamig na semento. Nasa mga kamay nito ang isang maliit na lanseta na may bahid pa ng sariwang dugo. Sa likuran ng batang lalaki may nakahandusay na isang walang buhay na katawan ng isang babae. The woman's body was corrupted. Punit ang damit at umaagos ang dugo sa pagitan ng mga hita. Sa mukha ng babae bakas pang luhang sanhi ng paglalapastangan dito. At ang 3 salarin ay nakapalibot sa batang lalaki at sa babae. Ang isa sa mga iyon ay hawak ang dumudugong balikat, dulot ng maliit na lanseta na mahigpit na hawak ng batang lalaki. Blood flowed from the child's innocent face, which was caused by one of the maggers who hit him. Pero tumayo ito na waring hindi alintana ang sakit sa pananaig. Nang kagustuhang protektahan ang patay na katawan ng babae. Itinaas ng batang lalaki ang hawak na lanseta sa magkabilang kamay. Naghahanda sa 38 kaluluwa na nakahandang umatake anumang oras. Ang mga mata ng batang lalaki hindi kababakasan ng takot, galit o hesitasyon. The beautiful bat blinked. Sam's eyes of the child stared back at him. Mukha ng isang inosenteng paslit na tumutulo ang dugo sa sentido. Sagrado kahit na may bahid. Hindi ko matandaan ang nangyari pero alam kong wala ka doon. Patay na ako. Ibinaba ni Sam ang nakatutok na baril. Pero siguro hindi na rin masama ang kamatayan kumpara sa tulad nito, Pao. Humakbang siya palapit dito. Napaatras si Pao na makaramdam ng takot. In his mind, this guy never made a deal with the devil. He was the devil himself. Alam niyang hindi siya kayang patayin ni Sam. Totoo ito sa mga salita. Subalit isang maling galaw lang niya ay kama ng ospital siya pupulutin. Alam niyang husay ni Sam sa paghawak ng baril. Maging ang bilis at listo nito sa hand combat. Saksi siya mismo kung paano siya naungusan ni Sam at masyado na siyang matanda para lumaban dito. Napaigtad siya nang tumama ang likod niya sa Nara table. Gumigitiw ang pawis sa noo niya nang makalapit si Sam. Kumalampag ang mesa sa pagbagsak ng kamay nito doon. Ito ang kailangan ko, Pao. Dinampot ni Sam ang folder na nakapatong sa mesa. Naglalaman iyon ng mga impormasyong kailangan niya, saka lumayo rito. Anong? Itinaas niya ang hawak na folder. Ito ang magiging huling mission ko sa Hyde. Pababagsakin ko ang triad. No, hindi mo pwedeng kunin yan, Sam. May naka-assign sa mission na yan. Pinaikot niya sa kamay ang hawak na baril bago iyon isinilid sa holster na nasa kanyang bewang. Then better tell that someone, whoever he is, that I'm going to take over. Pagkasabi niyon ay tinalikuran niya si Pao. Ngumiti siya ng mapakla. Maaring ito na ang huli nating pagkikita, Pao. Salamat sa lahat. Mahina niyang wika. Walang lingon likod na lumabas siya ng kwarto. Sa Maynila. Mr. Carter,
Kalmadong tumayo si Sam nang marinig ang pagtawag ng kanyang magiging amo. Sa napakalaki at eleganteng sala ay bumaba ng hagdan ng isang may kabataang middle-aged na lalaki. Nakasuot ito ng dilaw na polo shirt at itim na slacks. Kagalang-galang na sana ang itsura ng lalaki kung hindi lang dahil sa gintong alahas na suot nito. Maging ang kumikinang na mga bato sa gintong Rolex na suot ay makatawag pansin. But this man was a very important key for him to be able to find out anything about the triad. Congressman Gil Leviste, 52 years old, was an influential politician and a powerful businessman in that country. Ilang taon na rin itong naninilbihan bilang public servant at maganda ang reputasyon sa mga tao. Nagmamay-ari ang congressman ng ilang gasoline station at retail store sa syudad. Napag-alaman din ni Sam na nasa pangalan nito ang isang rancho sa may gawing Tagaytay. Bukod doon ay nagkalat ang ilang mga property ng congressman sa maraming parte ng Pilipinas. Talagang mayaman na lalaki subalit hindi lingid sa kaalaman niya na hindi lang yun ang dahilan ng yamang tinatamasa nito. According to his source, Gil Leviste was one of the associates of Triad. May transaksyon ito sa isang Chinese entrepreneur na mismong may koneksyon sa black market. Sangkot ito sa mga nangyayaring underground trading. It was illegal of course, and their goods were nothing beyond ordinary merchandise. It's nice to meet you, Mr. Carter. Hindi ko akalaing isang foreigner pala ang papadala ng security agency na kinontak ko. Pagkakababa ni Sir Leviste ay agad nitong inilahad ang kamay. Tinanggap ni Sam ang pakikipagkamay nito. Sa mga labi niya inaaraw ng peke at praktisadong ngiti sa pakikipagharap sa congressman. Same here, sir. It's an honor to work for a great public servant like you, Congressman. Lumuwang ang pagkakangiti nito, tila nagustuhan ng papuring narinig. I am not that great, tumawa pa si Leviste. Iginiya siya nito pabalik sa pagkakaupo sa sofa. Umupo naman ito sa kabilang panig. I believe Conrado has already informed you as to what your job is. Tukoy nito sa isang malaking lalaking nakatayo sa may pintuan. Obviously, he was a black American. Ang lalaking iyon ang una nag-interview sa kanya. Sa uri ng pagkakatingin ng Conrado sa kanya, ay talagang kinilati siya mula ulo hanggang paa. Isa lang si Conrado sa mga lalaking nakaitim na suit na nagpapagalagala sa mansyon. They were the congressman's underlings. At alam niya na armado ang mga ito. Yes sir, I'm well informed about that matter. Sagot ni Sam. Tumangutango ang lalaki. Good. Kinuha nito ang resume ni Sam na nakapaglapag sa center table. Binasa nito iyon. So you are 28 years old, Mr. Carter, and you're not yet married. Wala pa po sa isip ko yon, mataas na sagot niya sa wikang Tagalog. Bakas ang pagkamangha sa mukha ng congressman ang tumingin sa kanya. I see, you can speak out language. Well, Mr. Carter, nanirahan ako ng 2 taon dito sa Pilipinas kaya natuto ako magsalita ng Tagalog. Hindi na niya kailangan pang sabihin na bihasa siya sa iba't ibang lengguwahe dahil sa mga misyon niya sa iba't ibang panig ng mundo. Isang protocol para sa isang frontliner assassin na mag-aral ng mga foreign at local languages dahil iba't iba ang mga nationality ng mga taong nakakabangga nila. Tila lalong nagalak si Mr. Leviste. Nasisiyahang tumawa ito at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa profile niya. Expert ka sa karate? I see. At di lang yon, black belter ka rin sa taekwondo. A master in Muay Thai and top of that, a sharpshooter. Impressive. Very impressive. Sa tingin ko ay mapapanatag ako kung ikaw ang makakasama ng anak ko. Nabigla si Sam sa narinig pero hindi niya pinahalata. So, hindi si Leviste ang poprotektahan niya kundi ang anak nito. Umangat ang tingin niya kay Conrado. Wala itong katinag-tinag sa pwesto at hindi nagbabago ang reaksyon ng mukha. Ipinaliwanag nga ni Conrado kung ano ang magiging routine ng trabaho niya mula sa oras na makukonsumo niya sa pagbabantay hanggang sa bagay na dapat at hindi niya dapat gawin. Pero bakit hindi nito sinabi ang babantayan niya ay anak ng congressman at hindi ang congressman mismo? It looked like he had the hots for him. Kung ordinaryong tao lang siya ay mangingilag siya sa M16 na bitbit ni Conrado. Napakamalas naman ito dahil wala itong kaedi-ediya na hindi siya ordinaryong tao. Papa, isang malamyos na tinig ang gumambala sa isip ni Sam. Tumayo si Leviste. Iha, good morning. Nagangat siya ng tingin. Inihanda ang sarili. Ang nagmamay-ari ng tinig na iyon ay ang paglalaanan niya ng peking dedikasyon. Sino siya? The girl that looked like she was still
in her teens asked. She was probably 18 or 19. Nasa huling baitang ito ng staircase na binababaan kanina ng congressman. Mahaba ang tuwid na buhok ng babae. Parang wig yon sa sobrang kulay nito. Taliwas na kulay sa mga mata nito. Sobrang puti at pino ang kutis. Maliit at matangos ang ilong. Manipis sa mga labi. Nasa 5.5 talampakan ang taas ng babae. Half American. That best explained her appearance. Ngunit sa impormasyong nakuha ni Sam sa congressman ay sinasabing purong Filipino ang lahi nito. Maybe she got her looks from his wife. Mukha itong isang buhay na manika. Lalo na sa puting bestida na suot ng babae na umabot ang haba hanggang sa tuhod. Siya ang magiging bodyguard mo, iha. Halika, di papakilala kita. Sinasabi ko na sa inyong hindi ko kailangan. Lumapit ang babae sa kanila. Hindi ito ngumingiti. That's nonsense. Nang halikan ito ng congressman sa pisngi ay sumimangot ang babae. Siya si Mr. Carter. Siya munang pansamantala ang nasa tabi mo hanggat hindi matatapos yung eleksyon. So 4 na buwan lang na magtatagal doon si Sam. Pero paano pagkatapos ng eleksyon? Ibig bang sabihin ay mawawalan na siya ng trabaho o kukunin siya? Niliviste bilang isa sa mga sarili nitong bodyguards. Ang huli ang pinakamabuti. Kailangan niya ang direktang koneksyon dito. Kailangan maging produktibo ang oras na guguguli niya roon sakaling hindi maging maingit ang congressman sa mga illegal nitong gawain. Mapapasa kanya ang impormasyon na kailangan niya sa santong dasalan o santong paspasan. Titiyakin niyang mananagot ang mga taong responsable sa pagkawala ni Ama. Ang una ay ang tauhan ng triad. Pagkatapos ay hihilahin niya pababa ang Hyde. Isusuko niya ang sarili sa gobyerno. Wala na siyang pakialam kung mamamatay siya sa gagawin. His life was currently extended for that purpose alone. Wala na siyang pakialam sa iba. Inilahad ni Sam ang kamay. Pinanatili niya sa tindig at tono ang pagiging profesional. Hi, I'm Lino. Ako ang magiging bodyguard mo mula ngayon, miss. Alyssa. Walang siglang tugtong ng babae. Tinitigan muna nito ang kamay niya ng ilang segundo bago yun inabot. Then she looked up to him as she nonchalantly shook his hand. Her hand was soft and tiny. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakadaupang palad niya ang isang pinong kamay. Tila kandila ang hugis sa mga daliri ni Alyssa. Wala siyang nakatiting na kalyo. Parang walang anuman na madudurog iyon kung gagamitan niya ng mahinang puwersa lang. Pero hindi pa siya nababaliw para gawin yon. Sanay si Sam na makihalubilo sa mga babae. But most of those women were assassins just like him, rough and wild. Sluts and whores, bitches, suicide bombers, mga upahang mamamatay tao sa likod ng mga magagandang mukha. Karamihan ay terorista na nasisikmurang sumiping sa iba para sa pansariling layunin. He had met the best of the worst. Sanay na siya, inosente mang tingnan, hindi siya basta-basta magtitiwala sa anyo ni Alyssa. Anak ito ng taong talamak sa pagbebenta at pagbili ng mga iligal na kargamento. Konektado ang ama ni Alyssa sa organisasyong nakahandang isakripisyo ang buhay ng mga inosenteng tao para lang sa pansariling interes. Kapalit ng maginhawang buhay na tinatamasa ng babae ay ang paghihirap at pagkamatay ng ibang tao. Magiging tulad din ito ng iba, katapusan ng mga kriminal, ganon din ng mga kasabwat. Maybe she knew it. She knew her father's did what she did, ignore it and accepted it. He would protect her for the time being, to gain her father's trust. Pero kung may mangyayari kay Alyssa, wala na siyang kinalaman pa kay Sam. Marunong ka mag-drive? Mula sa binabasang dyaryo ay nag-angat ng mukha si Sam. Linggo ng umaga noon, unang araw niya bilang bodyguard ng anak ni congressman. Nasa veranda siya kasama ang ilang bantay dahil walang pasok sa eskwelahan si Alyssa. At ang congressman ay kasama ng asawa na umalis para sa campaign para sa nalalapit na eleksyon. Kasama rin ng mga ito ang bodyguard na si Conrado. Kaya malay na pag-aralan ni Sam ang mga lugar sa kabuuan ng mansyon. Yes, miss. Magalang na sagot niya kaya tumayo siya. Otomatikong naglakbay ang mga mata niya sa kabuuan nito. Nakasuot si Alyssa ng isang black shirt na may hood, leggings na pinatungan ng denim skirt at puting sneakers. Presko at bata itong tingnan sa outfit. Ipag-drive mo ako. Nabobore ako. Gusto kong lumabas. Nasalo niya ang remote key na hinagis ni Alyssa bago ito tumalikod. Nakapamulsa ang magkabilang kamay ng dalaga habang walang pakialam na naglalakad papunta sa garahe.
Binati si Eliza ng ilang tauhan ng ama, ngunit hindi nito pinansin ang mga yon. A snobbish princess ha? Sumunod si Sam sa dalaga. Nakatayo ito sa gitna ng may higit 10 modelo ng kotse. He was not really surprised to see such luxuries. Hindi ilang diplomats at negosyante ang napagsilbihan niya bilang pag-undercover sa mga kasong nahawakan niya. Pumitig si Eliza sa ere saka ipinilig ang ulo. Isang gesture na nag-uutos kay Sam. Nakuha niyang ibig sabihin na pinindot niya ang button ng susi. Nag-beep ang convertible yellow Jaguar. Nagkibit balikat ito at lumapit sa naturang sasakyan. Parang isang laro lang. Duda siyang hindi alam ni Eliza na ang isang susing hawak niya ay para sa sasakyang iyon. Pinaglaruan ba siya nito? Kung laro ang hanap ng dalaga, pues wala siyang panahon para doon. Suwabe ang kilos na sumakay ito sa passenger seat. Sa mall tayo. Whatever you say, miss. Lihim na mapapailing si Sam. Ang tipo ng prinsesang ito ay mukhang tipo na nakukuha ang lahat ng gusto. Sumakay siya sa kotse at ekspertong minaniobra ang sasakyan. Maganda ang tunog ng makina niyon, hindi masyadong maingay. At manipis ang takbo. Full tank din, waring hindi pa nagagamit nagmula nang nabili. Ang seatbelt mo, miss, paalala niya. Tumingin si Eliza sa kanya, nakakunot ang noo. Iyon ang unang beses na nakitaan niya ng konkretong reaksyon ang blankong mukha nito. Mukhang iritasyon pa nga. Concerned ka ha? Mahina ngunit nanunuya ang tono nito. Iyon ang trabaho ko. Muli ay tinitigan niya ang dalaga. Tila inaarok ang kanyang pagkatao. Ayaw ni Sam na pagtuunan ng pansin si Eliza. Isa lang itong maluhong bata. Ngunit iniwasan pa rin niya sa lubungin ng pagtingin nito. Lying was easily as the flickering of his eyelids. Kaya niya itong gawin anuman ang sitwasyon. Sinanay siya. Kahit sa harap ng pari o presidente ay hindi siya bibigay. Pero sa kung anong kadahilanan ay hindi niya matingnan ng diretso si Eliza. May munting kaba sa kanyang dibdib. Isang uri ng pakiramdam na hindi pamilyar sa kanya. Hindi kumibo si Eliza. Tahimik lamang na ikinabit ang seatbelt pagkatapos ay ipinaling ang ulo sa bintana. Hindi na siya kinausap pa nito hanggang sa nasa main road na sila. Pabor iyon sa kanya. Makakapag-isip siya ng strategy para makuha ang akses sa ilang pribadong silid ng congressman. Malaki ang mansyon. 11 ang silid sa itaas, 5 sa ibaba. Napasok na niya ang study room at music room. Walang kakaiba roon. Ang gusto niyang malaman ay kung may basement ang bahay. Hindi malabong doon tinatago ng congressman ang ilang kargamento nito. Subalit mahihirapan siya dahil may mga security camera na nakakalat sa ilang parte ng mansyon. Madali sanang isabotahe iyon kung sasama siya sa kaibigan si Ama. Eksperto ito sa ganoong bagay basta mahanap niya ang control room na nag-ooperate sa mga yon. Damn it. Hindi pa rin makamove on si Sam. Wala na siyang asahan pa sa kaibigan. Patay na si Ama. Mag-isa na lamang siya sa misyong iyon. Bumalik lang siya sa dati. Ano pa bang ipinagsisinter niya? Sa naisip ay humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Dumiin ang pagkakatapak niya sa silinyador kaya bumilis ang takbo ng Jaguar. Maliksi rin ang reflexes ng mga mata niya. Kahit marami sasakyan sa unahan ay hindi niya nagawang magminor. Overtake siya ng overtake na parang nasa karera. Ilang minutong pinalaya ni Sam ang sarili sa tuli ng sasakyan. Kumalma siya maya-maya at binagala ng pagpapatakbo nang maalala na may kasama siya. Bigla na naging paglinga niya kay Eliza. Handa sa reklamo nito. Pero hindi man lamang natinig sa pwesto ang dalaga. Nanatiling nakatingin ito sa labas ng bintana na tila walang nakikita. Parang walang pakialam ang dalaga sa nangyayari sa kapaligiran at mukhang hindi nito napansin ang ginawa niya. Hindi niya alam kung matatawa siya o ano. Nasa normal bang pag-iisip ang kaisa-isang anak ng congressman? Mas mahirap itong itindihin kaysa sa kriminal na nakakasalamuha sa kanyang mga misyon o talagang sanay lang ang dalaga sa kaskaserong driver. Nagpasya si Sam na ignorahin si Eliza. Hindi niya dapat pakialaman ang trip ng dalaga. Ngunit bago niya maialis ang paningin ay kitang-kita niya ang luhang bigla na lang na malisbi sa pisngi nito. Everything seemed to stop for a moment. His movement, his breathing, his thoughts, his tensions. Napako ang mga mata niya sa dalagang umiiyak ng walang katinag-tinag. She seemed to suffer in silence. Why? Pinilit ni Sam na itaboy ang kuryosidad na umaahon sa kanyang sistema. Oo, may problema ito. Ganon din siya. At ang sa kanya ay hindi niya pwedeng iyakan. Walang puwang ang awa, lungkot at simpatya sa kanyang isip. Hindi iyon kayang gapiin ng puso niyang
Matagal na niyang isinara. Ang protektahan si Eliza mula sa mga kaaway ng congressman ang tanging trabaho niya. Hindi na niya problema kung hindi masaya ang dalaga sa buhay nito.